napansin ko na nakataas yung phone niya. Sinabi niya na isi-spread ko tong video mo. Anong sunod na request naman niya? Picturein ko daw po yung gamit ko na panty kahapon. Ayun po yung isa sa mga kinakatakutan ko na baka po ikalat niya at pakita ng mga classmate ng mga kaibigan ko. Bina-block niya na po sa akin na hanggat hindi daw po ako nagsisend ng iba pang picture, hindi daw po nag-delete po. Okay, cyber sextortion. Alam natin ang cyber online. Alam natin ang sex, syempre. Alam din natin ang extortion, pangingikil. Bakit sextortion, Rainiel? Una, Lucci, no? Cyber. Ibig sabihin lahat yan. Online. Kasama ang social media. Yung sextortion, mula yan sa salitang extortion o pangingikil. Yes. At yung sex, ayun nga, ipakikipagtalik na gagamitin para ipambudol sa'yo. So, cyber sextortion. So, online na pang-extort gamit yung mga sex video na nakuhanan sa'yo. Okay, anong modus dyan? Dating app ba yan? Meet up ba yan? Paano ang modus dyan sa particular na case study mo? Lucci, eto nga no, hindi ka maniniwala dahil ang simpleng hi-hello sa isang simpleng messaging app na mismong ikaw ginagamit mo, doon Kasi sila parang nagkatagpo. Basta na lang tinext. At Nag-hello lang. Hello, hi, nagkasundo, nagtalik, at yung video ng pagtatalik ang ginamit sa pambubudol, Lucci. Sana hindi na lang ako naging maharot at naging mas maingat at nakinig din po sa payo ng mga kaibigan ko. Itatago natin siya sa pangalang Ben. Magiliw ang unang impression ko nang makaharap ko siya para sa kwentong ito. Palakaibigan at masayahing tao kahit daw sa mga bagong kakikilala pa lang. Yun nga lang, hindi niya inaasahang matitisod siya sa isang patibong. Paano ba kayo nagkakilala? Itong nakachat mo na. Bali po, parang as a gay person, random po, nag-a-add ako ng mga parang mga lalaki na cute, gwapo. So, I added him kasi cute po yung profile na pinoportray niya. Itago naman natin sa pangalang Francis ang lalaking nakilala niya sa Facebook. Una pa lang, alam na raw ni Ben na gumagamit ng hindi totoong pangalan at litrato ang kausap niya. Ano-ano yung simula ng pag-uusap na? Bali po, pag add ko sa kanya at pag-confirm niya po sa friend request ko, siya po yung nag-umpisang mag-say hi. So, surprising po yun kasi usually, parang as a gay person, you add a cute guy, ako po yung mauuna. Pero siya po yung nag-say ng hi, nag-hi din po ako. Tapos biglang, sabi niya, right there and then, sinabi niya, can we meet? Yung term din po na word na meet sa meet up, parang technically parang sexual invitation na siya. Nagkasundo sina Ben at Francis na magkita sa isang motel sa Quezon City. Nung nagkita po kami,
I was surprised. Una sa lahat, hindi siya yung tao. Pero sinabi niya, sorry, kaibigan ko yung may-ari ng account. Parang dami, ano lang ako, pinadala lang ako na ako na lang daw muna yung humarap sa'yo kasi may ginagawa siya. Yung sinabing mura, magkano yung mura? 1,200 po yung in-offer niya nung time na magkikita kami. Yun din po yung chinat niya rin naman sa akin. At anong mga salita yung nagpakumbinsi sa'yo o yung nagkaroon ka ng awa para ituloy? Kailangan niya ng pera nung time na yun. Baka pwedeng i-consider ko na lang siya. Total naman mura yung ino-offer niya. And eventually, sa kapabi ko, sige, payag na ako. Ano yung mga sumunod na nangyari? After po nung nagkaroon na kami ng sexual intercourse nga po, yun, nanghingi po siya rin ng mas mataas na presyo sa akin, 2,500 from 1,200 po. Nadoble. Yes po. Yes. Yes po. Yun po yung nangyari. And nanghihingi pa po siya sana ng dagdag pa nun ng mga 500 pesos. Pero sabi ko, sapat na yan kasi hindi naman to yung pinag-usapan natin. Kinabukasan, nagsimula na ang bangungot ni Ben nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Francis. Parang umaga na siya na yun, ng 16 na, tapos ang sinabi niya, may kailangan ako eh. Sabi ko, ay wala na, tapos na tayo, di ba? Nabigay ko na yung kailangan mo, yung pera, dinagdagan ko pa nga. Sabi niya, kilala mo to? Una po, nung pumasok na kami sa hotel, nung ginagawa na po namin yung mismong sexual activity, napansin ko na nakataas yung phone niya. So sabi ko, bakit mo ko kinukuhanan? Sabi niya, hindi kita kinukuhanan. Sabi ko, anong ginagawa mo? Nanonood lang ako ng porn. And then, yun nga po, nung nag-CR din ako, may mga movements ako narinig na kinuha niya po pala yung ID ko at pinicturan. So, yun pa lang talagang parang natakot na ako. Pero hindi po ako nagpakita ng takot, syempre. Sabi ko, I'm a gay person. Kahit i-spread mo yan, wala naman ako dyan. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Nasa akin din yung address ng bahay mo. Sinabi niya na isi-spread ko tong video mo, kakalat ko to. Budol alert! Huwag na huwag magpapadala ng maseselan o sensitibong larawan. Kahit sino pa yan, pwede yang magamit sa blackmail o pananakot. Base sa convo nila ni Ben, 17 taong gulang pa lang itong si Francis, estudyante sa isang pamantasan sa Maynila ang pakilala sa kanya at meron na raw siyang anak. Sa ilalim ng batas, may ituturing na krimen ang pakikipagtalik sa menor de edad, kaya napilitan na lang si Ben na kumagat sa pangbablackmail sa kanya. December 16, bandang mga 3 a.m., nag-send po ako ng 6,000 pesos. Tapos po, bandang 11 a.m., na hinihingi sa akin is 11,000. Nag-send po ulit ako ng 5,000 para makumpleto po yung 11,000 na hinihingi niya nung araw na yon. So, parang sabi ko, tapos na yan, nakabayad na ako sa'yo, wag mo na akong guluhin. So, una, umagri siya. Pero eventually, after a day or two, andyan na naman siya. Makailang ulit pang nanghuthot si Francis ng pera kay Ben. Umaga, tanghali, gabi, umulan o umaraw, walang piniling oras o panahon. Kahit nga raw oras ng gabi, nang bubulabog pa ito sa pagtulog. Hindi tumigil ang sextortion ni Francis kahit noong nagpunta siya sa ibang bansa para sa isang business trip. Sextortion po, coming from its word, meron dun pong sex and extortion. Maaaring may nangyaring sexual intercourse or sexual activities doon and lingid sa kaalaman ng biktima ay binivideo na or nagre-record na yung suspect. And dito na nagsisimula yung pagbabanta at pamimilit sa biktima to give something against their will na kailangan mo magbigay ng pera, kung hindi, ikakalat ko tong video online or sa any social platforms. Noong mga panahon na yun, alam mo na nabubudol ka na. Opo. Pero parang nandun po ako na-stuck ako dun sa fact na kailangan ko siyang sundin. Kailangan kong sumunod sa mga gusto niya hanggang sa ma-appease ko siya at mapakausapan ko na tumigil na talaga siya totally. Pero umabot ba sa punto na parang nakwento mo na pinupuntahan ka pa sa bahay?
kumakatok po siya, nagdo-doorbell siya sa bahay namin, tapos dumating pa po yung punto na kumausap siya ng mga neighbor namin at shinare sa kanila yung video. So yung sex video nyo, pinakita niya sa Pinakita niya po. Suma total, mahigit 40,000 pesos ang nahutot ni Francis kay Ben sa loob lang ng 10 araw mula December 16, 2023 na pangingikil. Dumating na rin daw sa puntong humiram na ng pera si Ben sa mga kaibigan para lang may maibigay kay Francis. Inabot ko po sa higit 1 buwan na pang i-extort nga po sa akin at pananakot. Wala kang Pasko. Wala pong Pasko, wala din pong bagong taon. Gusto ko na lang mawala, parang ganun. Meron na rin po akong mga suicidal thoughts noon, sa totoo lang. Mga naisip ko na po, and then hindi na po ako makapag-concentrate sa job ko. Kahit ilang beses nang pinutol ni Ben ang komunikasyon niya kay Francis, sumulpot naman ang iba't ibang social media accounts na may pekeng litrato o larawan. Ginamit ang mga ito para makapanghikil muli kay Ben. Gumawa po siya ng IG account under my name na may picture po nung sexual intercourse. Tapos nag-add na rin po siya doon ng mga friends ko. Para mabawasan na rin ang bigat na dinadala, nagpa siya si Ben na ipagtapat sa kanyang ina ang pangyayari. Anong naging reaksyon ng pamilya mo? They have the heart to really understand me. Sinabi pa nila na kilala ka naman namin noon pa. Alam namin ganito yung mga ginagawa mo. So, it was a very accepting po na sana po talaga naisip ko, sana umpisa pa lang sinabi ko na sa kanila. January 16, 2024, muling nagpadala ng mensahe si Francis kay Ben. Pero sa puntong iyon, napuno na ang salop. Nilakasan ko po talaga yung loob ko. Pumunta po ako noong January 17. Mga bandang hapon po ito sa QCPD, Cybercrime Division. And dun po, nag-report po ako agad. Kasi yung iba gumagamit ng fake identities eh. Lalong-lalo na sa Facebook, hindi naman pangalan nila yung ginagamit nila dun. And yun din yung nagiging challenge sa amin dito sa PNP Anti-Cybercrime, yung pagtunton ng tunay na identity ng mga offenders or cybercriminals. Arestado ang isang lalaki dahil sa pangingikil sa kapwa lalaki na nakilala niya online. Sa loob ng 9 na segundo, nagwakas ang 1 buwan na pangingikil ni Francis kay Ben. Napag-alamang 21 anyos na siya, hindi 17. Huminto na rin siya sa pag-aaral, taliwas sa sinabi niya kay Ben. Ang pinafile natin na case dito is Article 294 or the robbery with intimidation of persons, and Article 286 or the grave coercion of the Revised Penal Code. Meron ding RA 11313 or the Safe Space Act, yung bawal bastos law in relation to Section 6 of Cybercrime Prevention Act of 2012. Pansamantalang nakalaya ang sospek na si Francis matapos makapagpiyansa ng halagang 100,000 piso. Nahaharap naman siya sa parusang prison mayor na kapag napatunayang nagkasala sa mga isinampang kaso, maaari siyang makulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 10 taon. Sinikap naming kunin ang panig ni Francis pero wala kaming inabutan sa address niya. Oo, Ben, kumusta ka naman ngayon? Ongoing po yung hearing. Although talagang, sa totoo lang, naaawa din po ako sa parents kasi talagang sila po yung sorry sa akin. Pero things have to continue. And dapat pa rin po mapatunayan at talagang may managot pa rin po sa mga nangyayari. Sakaling magkadaupang palad kaming muli ni Ben, sana bumalik na ang dating positibong pananaw niya sa buhay at makabawi sa isang masamang panaginip. Ako po, si Rainiel Pawid. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Division, sa bawat 2 araw may dumudulog na isang biktima ng cybersextortion. Isa sa kanila ang minor de edad na nakilala ko. Mag-picture daw po ako na nakaubad daw po, ganun.
Tas nakahiga daw po kasi daw po ayun daw po yung kaligayahan niya. Dave, kanina lalaki ang biktima, lalaki rin ang nanghutot. Okay, ano naman ang storya mo? Alam mo, Lucy, mga bagets naman ang target ng sextortionist na ito. Ang mga nanguhutot, mga may edad. Eh, anong modus? Ang kwento, may isang 45 anyos na lalaki na kinuha yung loob ng isang menor de edad na dalaga na pinangakuan ng mamahaling mga gamit, damit, alahas, pera, cellphone. Pero ang kapalit, hubad na larawan at pakikipag-date sa kanya. Naku, yan ang talagang budol alert para sa inyong mga nanay, mga tatay kayo dyan. Nako, ang target ng mga mambubudol na ito, ang mga menor de edad nyong anak. Hindi ka pumasok ngayong araw? Ilang araw ka nang hindi pumapasok? May ilang araw na rin po. Tahimik at mahiyain ang 15 taong gulang na dalagitang ikukubli natin ang pagkakakilanlan sa pangalang Sara. Pero sa araw na nakilala ko siya, nilakasan niya ang loob para ibahagi ang kwento kung paano siya niloko at sinamantala ng isang nagpanggap na mabuting tao. Sinamahan kami ng nakatatanda niyang kapatid na itatago naman natin sa pangalang Mika. Siya na rin ang nagsabi sa akin kung ano ang naging mitsa ng pambubudol sa kapatid niya. Nag-login po siya sa account sa cellphone ko, tapos hindi po siya nag-log out. Ngayon, binasa ko po lahat ng conversation nila. Naalarma po ako kasi hindi ko po nagustuhan yung mga nabasa ko, may mga halong kabastusan. Nabiyuda si Mika nang pumanaw ang asawa niya noong 25 ng Enero ng kasalukuyang taon. Nagluluksa pa siya noon nang biglang pumasok sa eksena ang dating katrabaho ng asawa niya, si alias Benny, na nagpakilalang Human Resources o HR Manager. Tapos nung nailibing po yung asawa ko, ang gusto po niya, magkita kami. Nailang lang po ako nung time na nagte-text na siya na okay ka na, malaya ka na. Hindi ko po nagustuhan yung conversation namin na ganun, kaya inoto-block ko po siya. Sa madaling salita, hindi umubra ang the moves ni Benny. Busted ang inabot niya kay Mika. Pero hindi pa pala siya huminto sa panggugulo sa buhay ng magkapatid. Hello? Hello? Lingid sa kalaman ni Mika, bantay sa lakay pala itong si alias Benny. February 4 po, nag-chat po sa akin yung lalaki. Nagpakilala po siya bilang katrabaho daw po ng bayaw ko. Tapos po, sabi niya po sa akin na willing daw po siyang magbigay ng tulong. Tumawag po siya sa akin. Tapos sabi niya po na baka pwede tayong magkita. Bibilang kita ng mga gamit na gusto mo. Para naman sa iyo yan. Pero kung wala kang cellphone, paano kayo nagkakausap? Na nakiki-open po ko sa cellphone ng ate ko. Budol alert! Patnubay ng nakatatanda ang kailangan. Humingi ng paintulot sa minor de edad sa bahay na magkaroon kayo ng access sa kanilang social media account. Sa paraang ito, pwedeng mamonitor ang kausap ng bata. Nang makita ni Mika ang palitan ng mensahe ni Benny at Sara, awa ang naramdaman niya para sa nakababatang kapatid. Sinamantala kasi ni Benny ang kahirapan nila para pangakuan si Sara ng mga bagay na hindi nila mabili. Pag nangangamusta siya, nangangamusta din po ako. Kasi po, ano po siya mabait po siya ganun. Parang nadala po ako sa mga niya, sinasabi niya. So, nabigyan ka nga ba ng iPhone? Hindi po, puro lang po sabi. Mga damit, pera? Hindi rin po. Mahaba pa yung conversation nila yan. Hanggang sa pumayag ka. Anong sunod niyang request matapos nun? Sinabi niya po nun, sinabi niya po yun na kung gusto mo magkaroon ng baby, ganun daw po. Gusto ko na daw po magkaanak. Natakot na po ako ng sobra nun. Sabi ko po sa kanya, ayoko po, bata pa po ako. Kaya po hindi po ako nakapagsumbong sa mga ate ko. Anong naging reaction niya? Ano po, nagalit po siya. Ibibigay lang daw ni Benny ang cellphone, pera, alahas at iba pang ipinangakong mamahaling gamit kung gagawin ni Sara ang mga utos niya.
Nire-request niya po na mag-picture daw po ako na nakaubad daw po, ganun. Tapos nakahiga daw po kasi daw po, ayun daw po yung kaligayahan niya. Sinunod mo to? Opo. Kasi po, pinipilit niya po talaga ako nun. Nangungulit po siya na isend ko daw po lahat ng picture ko na nakagano. Anong sumunod niyang request sa'yo matapos nun? Sinabi niya po sa akin nun na, pwede mo bang hubarin yung ano mo, pang-itaas mo? Gusto ko makita kasi nagiinit ako, ayun yung kasiyahan ko. Pagkatapos, nagpadala ng isang video si Benny. May pinadala daw na video yung lalaki sa'yo. Opo. Ano? Yung nilalaro niya po yung sarili niya. Tapos ito po yung nag-send yung suspect ng video 2 beses. 2 beses proper. Na naglalaro po siya ng sarili niya. Nung nakita mo yung picture ng kapatid mo na kita yung kanyang pang-itaas, Opo. anong initial na reaction mo bilang ate? Gusto ko po na mapahuli yung suspect. Tinatakot niya po ako na hindi na daw po niya ako ibabalik sa bahay. Ganun. Gusto niya daw po, parang gusto niya po magsama na po kami. Eh yun po yung isa sa mga kinakatakutan ko na baka po ikalat niya at makita ng mga classmate ko, mga kaibigan ko. Doon namimilit yung suspect na magkita sila para sa sexual intercourse. Buti na lang bago sila nagkita, nalaman ng kapatid niya at agad nila itong nireport sa PNP Anti-Cybercrime Group Office. Hindi na nakapalag si alias Benny, 45 years old, nang arestuhin sa Paco, Maynila nitong February 12. Ginagawa ko, may violation yan, no, sa online sexual abuse and exploitation of child. Is very common sila sa'yo. Dadaling ka namin sa opisina. O ito, babasahan kita ng mga karapatan mo, ha? May karapatan kang manahimik. Depensa ng suspect, meron silang relasyon ng dalagita. Ito po ay release for further investigation kasi kailangan pa po natin mag-gather ng evidence to prove the guilt or para mapatunayan na may offense yung offender po. Bagamat pansamantalang nakalaya, naghihintay pa rin ng resolusyon sa kasong isinampa ni Sara. Malalaman ng pasya ng piskalya sa loob ng 60 araw. Pwede siyang makulong ng habang buhay at multa ng 2 milyong piso kung sakaling mapatunayang nagkasala. Nung nalaman mo na pinakawalan ng piskalya, pansamantala, gaano yung tinanggap? Ano yung takot niyo? Hindi po namin tanggap. Kasi takot po kami na makaganti sila sa amin. Basta ngayon, nagdadasal lang po ako na makayanan namin lahat. Takot po ako nun. Doon po nagsimula na. Umiyak po ako. Umiyak po ako na sobra nung gabi na yun. Kasi po, pumapasok po talaga sa isip ko. Nagsisisi po ako. Pagkatapos ng interview na ito, isang 10 taong gulang na bata naman ang nagbahagi ng kanyang kwento. Sinalok niya po ako ng 3,000 to 8,000 po. Tapos gusto niya na daw po akong makita yung private parts ko. Tapos pag di daw ako nag-send kakalat niya daw po yun. Dave, 15 anyos, menor de edad, talagang vulnerable. Naku, Luchik, meron pang mas bata dyan. 10 taong gulang na biktima. Ang ginawang patibong, alok na trabaho. Daw. 10 taong gulang ang batang itatago natin sa pangalang Rika. Araw-araw, may oras siya para sa paglalaro at panonood ng mga video sa social media site. Pero noong 28 ng Enero, bumulaga sa kanya ang isang palabas na hindi pambata. Kung komportable ka, anong ginawa niyo dun sa video call na yun? Naka-off cam lang po ako tapos po siya, May ginagawa siyang malaswa.
Anong naramdaman mo nung nakita mo yun? Takot po. Isang buwan na mula nang nangyari ang pananalbahe sa anak niyang si Rica. Pero bakas pa rin ang lungkot at puot na nararamdaman ng inang itatago natin sa pangalang Vicky. Bukod sa kabastusan, mambubudol pa raw itong itatago natin sa pangalang Willie. 26 na taong gulang na may nakatalang address sa General Mariano Alvarez, Cavite. Nalaman ni Vicky na may masamang nangyari sa anak niyang si Rica nang makatanggap ng isang emergency call mula sa panganay niyang anak. Nagkataong may dinalaw siyang kamag-anak sa ibang lugar nung araw na yon. Ano yung mga inisip mo na posibleng nangyari? Kasi syempre bumabiyahe kayo. Mula Cavite hanggang Manila. Ano yung mga pumasok sa isip niyo? So, inisip ko, anong klaseng chat na emergency? Parang gano'n. Chat ba na may nagawa ba siya? Or bakit kayong dalawa yung damay? Pares anak ko pa ang damay. So parang bothered kami anong klaseng emergency. So no clue. Medyo mahina kasi yung signal. So talagang pinilit na lang namin magbiyahe ng mabilisan. Nasagot ang tanong na ito nang si Rica na ang nagkwento tungkol sa isang friend request sa Facebook. Paano nga ba nagsimula yung conversation niyo sa Facebook? Una po, nag-add po siya sa akin. Tinatanong ko po kung bakit. Sabi niya, naghanap daw po siya ng mag-work online. Sinalok niya po ako ng 3,000 to 8,000 po. Ano nang isagot mo doon sa offer na yun? Sinabi ko po, ayoko po. Anong pangalan na ginamit niya dun sa unang conversation ninyo? Marjorie Asmeña po. Anong akala mo noon? Babae siya o lalaki? Babae po. Budol alert! Don't talk to strangers! Kausapin ng mga anak o bata sa bahay na huwag basta makipag-usap sa mga hindi kakilala na nag-add friends sa kanila. Pagkatapos alokin ng online job si Rica, doon na nagsimula ang tunay na kulay at pakay na nagpakilalang si Marjorie Osmeña. Ang trabaho raw na ipagagawa sa 10 taong gulang na bata, kunan ng larawan ang iba't ibang parte ng katawan niya. Sabi niya po, madali lang daw po yan, kakausap ko lang daw po ng client. Tapos, magbibigay ka lang daw po ng pictures. Tapos na daw po. Anong una mong binigay na picture? Anong unang request niyang picture? Yung chan ko po. Okay na po yun. Tapos, sinend niya na daw po yun sa client. Siya na daw po kakausap. Tapos, sabi niya na daw po, legs naman daw po. I-edit niya daw po yun. Sabi ko, last na po yun, ayoko na. Anong sunod na request naman niya? Picturean ko daw po yung gamit ko na panty kahapon. Tapos ayaw ko picturean. Tapos nagpapapicture pa ulit siya ng nakapanty po ako. Tapos gusto niya na daw po akong makita yung private parts ko. Tapos sabi ko po ayoko. Tapos pag di daw ako nag-send kakalat niya daw po yun. Mag-video call daw po kami, naka-open camera daw po. Nagsumbong na po ako sa kuya ko. Kasi po natatakot na po ako. Tapos si kuya na po yung nag-chat. Nabasa ng 15 taong gulang na kapatid ni Rica na itatago naman natin sa pangalang Rafi ang mga mensahe ni Marjorie Osmeña. Pero alerto si kuya, alam niyang tumitsyempo ang mambubudol na gawin ni Rica ang kalaswaang pinapagawa sa kapatid niya. Tumatawag po kasi siya sa messenger hanggang, ayun nga po, nakita ko po, habang nasa CR po yung lalaki, habang ka-video call, kasi ako po naka-off cam. Kala niya po yung kapatid niya na po yung kausap ko. Hindi niya alam ako na po yung kausap niya nun. Tapos nakita ko po, nakalabas po yung niya. Mali po kasi, siyempre kapatid ko po yun, gaganunin po yung kapatid ko. Maling-mali naman po talaga. Masakit din po talaga sa akin. Budol alert! Mag-set ng oras kung kailan lang pwedeng gumamit ng gadget tulad ng cellphone ang mga bata sa bahay. Sa paraang ito, mababantayan ang paggamit nila ng social media. Pero pagkatapos, nag-offline ang account ni Marjorie Osmeña. Tamang hinala na kagad si Rafi. Alam na niyang sina Marjorie at ang salbahing nakipag-video call ay iisang tao lang. Itinago natin kanina ang pagkakakilanlan ng lalaking ito bilang Willie. Sinasama niya po yung kapatid ko, gusto niya po mag-ikot-ikot. Ginamit ng suspect yung
personal account niya. Doon na-identify na lalaki siya, nandun yung mukha niya. Tumupad si Rafi sa kasunduan nila ni alias Willie. Pero sa pagkakataong iyon, kasama na niya ang mga tauhan ng barangay. Natimbog sa entrapment operation ang suspect bago na i-turn over sa mga pulis. Ikaw ay meron din karapatang kumuha ng iyong sarili pagkakado. Kung wala kang kakayahan, ito ay Namimilit yung suspect na makipagtalik sa kanya. Kaya agarang nag-report sila sa PNP Anti-Cybercrime Group Office together with her guardian. And it resulted din po sa successful arrest ng offender. So, ang scam kasi o ang cybercrime, ito yung great equalizer. May mga doktor, may teacher, may principal, may nagtitinda sa palengke. Babae, lalaki, lahat pwedeng mabiktima. So, ang nakikita namin ngayon, matatalino itong mga scammer. In 24 hours, dapat i-report mo agad para may pag-asa pang mahabol yung scammer o ang hacker sa'yo. Nakakulong pa rin si alias Willie at nahaharap sa patong-patong na kaso. Sinikap namin kunin ang kanyang panig pero tumanggi itong humarap sa amin. Yung kasong isinampa dito ay Article 286 or grave coercion of the Revised Penal Code, and since minor po yung victim, sinampahan din po siya ng Republic Act 11930 or yung OSAEC and CISAM Act natin. Yun yung anti-online sexual abuse and exploitation of children and anti-child abuse, sexual abuse and exploitation material. Yung sa punishment or penalty, nakadepende po yun sa gravity of the offense. Pero since ginamitan po ng ICT device or it was done through online, based on Cybercrime Prevention Act of 2012, 1 degree higher po yung penalty para sa mga offenders. Aminado akong mahirap ikwento ang mga naranasang sexual na pang-abuso sa mga babae, lalo na sa mga minor de edad. Puro kasi kami lalaki sa pamilya. Pero hamon ito sa aking pagiging journo na ibahagi ang mga kwento ni Sara at Rica para makamit nila ang hustisya at mailigtas ang iba mula sa mga mapagsamantala. Ako po si Dave Abuel. Mahigit 1 taon nang hindi pinatatahimik ng sextortionist si Cherry. Tinakot niya po ako na papahamak niya daw po yung parents ko dun sa Bulacan. Hanggang sa nag-send na lang din po ako dahil sa takot. Mawakasan na kaya ang pambubudol kung magkita na sila? Nikki, alam mo, ang madalas nang bubudol sa atin, mga hindi natin kakilala, no? Yung nagpapakilala nga sila na kung ano man sila kunyari, at tayo naman naniniwala, di ba? Yan ang mga nambubudol. Pero Luchi, sa kasong ito, ang sinususpetsa niya ay ex niya. Ex niya? Dati niyang karelasyon. Teka, bakit niya ibubudol yun? Minsan kasi hindi lang pera ang motibo, Luchi. So merong mga kaso na yung suspect ay masyadong obsessed o merong labis na pagkahumaling dun sa ating biktima. Ako, nakakatakot. Si Cherry po ay nakatanggap ng chat message sa Messenger and na nagsasabi na meron siyang hubad na larawan nito. Una, hindi pinansin ni Cherry, pero nung huli ay sinendan siya ng suspect ng hubad na litrato niya. And ito na yung pagbabanta niya na makipagkita ka sa akin at para sa sexual intercourse din. Katulad ng mga nakilala ni Reniel at Dave, sensitibong larawan online ng 18 taong gulang na dalagang itatago natin sa pangalang Cherry ang ginagamit ng isang dummy account para ipang-blackmail o ipanakot sa kanya. Paniniwala niya, kuha ang maselang larawang iyon noon pang taong 2019. May naging boyfriend po ako sa lugar namin doon sa probinsya. Tapos hanggang sa nag-lockdown po, inuwi po ako dito. Tapos nung time po noon, LDR po kami. Hanggang sa bigla na lang po siya naghihingi ng picture. Tinakot niya po ako na papahamak niya daw po yung parents ko doon sa Bulacan. Hanggang sa nag-send na lang din po ako dahil sa takot.
So, bali, pinilit ka rin niyang mag-send. Noon pa Opo. ito, noong 2019. Opo. No? Ilang taon ka nun? 14 or 15 po yata. Tapos hanggang sa, nagulat na lang po ako na bina-blackmail niya na po sa akin yun na hanggat hindi daw po ako nagsisend ng iba pang picture, hindi daw po niya i-delete yun. Hanggang sa may pinagsendan po siya na kumalat din po dun sa lugar namin. Nagsilbing malaking aral kay Cherry ang nangyari. Handa na raw sana niyang burahin ang mapait na yugtong iyon. Nang isang araw, may nag-chat sa kanya, kalapit ang isang lumang larawan. Ang dummy accounts na may pangalang JM at JM Garcia. So, itong nag-chat sa'yo, hindi mo kilala? Hindi ba? Akala ni Cherry, nagising na siya sa isang masamang panaginip. Pero may mga panibagong demand si JM na hindi na niya kayang masikmura. Pinapili siya nito. Kuna ng sarili ng walang saplot pang itaas o makipag-video call ng nakahubad. Kung hindi niya ito gagawin, nagbanta si JM na gagawing viral ang sensitibong larawan niya. So, ang iniisip mo, itong kausap mo ngayon na nagtatago sa peking pangalan, siya yung una mong ex noong 2019 pa. Yung first po. Kasi po siya po yung part na sa akin na pag di ka nag-send ng video, ikakalap ko to sa lahat. Malalaman to, pati dyan sa inyo, masisira ka. Ginanon niyo po. Budol alert! Huwag nang patagalin ang pangbablackmail at pananakot ng mga online kawatan. Pumunta ka agad sa barangay para humingi ng tulong o ipablatter agad sa pinakamalapit na tanggapan ng pulis. Tila nakahanap ng pagkakataon si Cherry sa panibagong blackmail ni JM sa kanya. Nais na nitong makipagkita. Gumagawa po siya ng ibang account pero hindi ko na po kayo na-confirm. Hanggang sa neto pong February, nag-chat po ulit siya. Ibang account na naman. Account pa din po niya, pangalan niya po, pero bagong account na. Tapos anong hinihingi nitong bagong account? Pumayag po yung guy na makipagkita. Masilo na kaya ang madulas na mambubudol? Muling lumutang ang isang sensitibong larawan ng 18 taong gulang na dalagang itatago natin sa pangalang Cherry. Taong 2019 nang ipadala niya ito sa dating nobyo. Nagbanta ito na gagawing viral ang litrato kung hindi siya susunod na kumpas niya. Pero matapos ang 4 na taon, may nangyaring comeback. Ano bang pinaka-kinatatakutan mo, Cherry, na mangyari? Yung kumalat po dun sa room, sa school namin. Tapos malaman na ako po talaga yun. Budol alert! Kapag nagsulputa ng mga dummy account na may halong pananakot, i-report at i-block agad. Sabihin din sa pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay ang natatanggap na pangbablackmail at pangingikil. Nagpasya si Cherry na wakasan na ang pambubudol ni JM. Pumayag na siyang makipag face-to-face at kilalanin ang nanggugulong budolero. Ito na yung pagbabanta niya na makipagkita ka sa akin at para sa sexual intercourse din. And ngunit sa patuloy nilang pag-uusap, nakareport na si Cherry sa opisina ng Anti-Cybercrime Group at nagsagawa ng entrapment operations. Sa kabila ng tapang na ipinamalas ni Cherry sa inaasahang paghaharap nila ng suspect na si JM, hindi niya maitago ang bigat ng pinapasan. Bukod sa mga kaibigan, tila napalayo rin siya sa sariling mga magulang dahil sa lumabas na litrato. Nung time na nalaman po nila mama yun, nila papa, hindi po nila ako nausap nun. Nagalit po sila sa akin. Hanggang sa kahit nasa bahay po ako, pakiramdam ko wala po ako dun. Parang lang po ako hangin, gano'n. Hanggang sa wala po.
nag-attempt ako ng suicide. Makatulong sana ang pagsama ko kay Cherry sa isang espesyalista. Unang hakbang ito para sa paghilom. Pero kailangan din daw marinig ng mga magulang ni Cherry ang payong ito. Pinakauna sila ay mga biktima na humihingi ng tulong, nagsasamo ng pag-iintindi. Kasi sa panahon ngayon sila ay mag-isa sa kanilang isip. Isipin din natin na hindi rin ginusto ng bata na mangyari ito sa kanila. So, may dinadamdam na sila. Huwag na tayong dumagdag. Lahat ng biktima ng kasong sexual na pang-aabuso may sugat na matagal maghilom, anumang kasarian o edad. Katulad ni Cherry, sumangguni rin sa espesyalista si Sarah. Be there for them regardless of whether they use social media or not. Huwag natin isisi lahat sa social media. Nasa guidance pa rin ito ng mga magulang. Meron kaming mga parang general principle na binigay lang para maiwasan ang scam. Una, magduda. May nag-offer sa'yo ng trabaho. Magduda ka kagad, ba't nag-offer to ng trabaho? Hindi naman ako naghahanap. So pangalawa, mang-snub ka. So hindi masamang isnabin itong mga to kasi mga kriminal itong mga to. Ang pangatlo, kailangan natin magsumbong. Sa mga kababayan natin na nakakaranas nito or nabibiktima nito ay huwag po magdalawang isip na pumunta sa anti-cybercrime group offices kasi open naman po kami 24/7 para po paglilingkuran sila. Tulad ng naging payo ng mga otoridad, lumapit si Cherry sa Quezon City Police District o QCPD. Sa takdang araw na makikita sila ng may-ari ng dummy account na si J.M. Garcia. Matyaga siyang naghintay sa napagkasunduan nilang tagpuan. Nagsagawa ng entrapment operation supposedly yung operating team. Sa pag-aantay nila ng almost 2 hours, hindi sumipot yung suspect. Kaya sa ngayon, patuloy pa din nilang minomonitor yung conversation or pag-uusap ng biktima at saka ng suspect para sa susunod na entrapment operation. Pinatutunayan lang ng mga kwento ni Ben, Sarah, Rica na walang pinipiling kasarian, edad o katayuan sa buhay ang pangbubudol ng mga cyber sextortionist. Hindi na nakapalag ang lalaking ito. Ang mga nahuli na ng otoridad, malaya na, malaya pa, at pwedeng naghahanap lang ng panibagong biktima. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, mag-ingat. Ako po si Nikki De Guzman. Budol alert sa susunod na linggo. Mga caregiver sa halip na makatulong, na merwisyo pa. Diyos ko naman! Nanginginig ako, hindi ako makapaniwala kasi yun yung buong savings ko eh. Yung savings ko for so many years, pinag-ipunan ko yun, pinaghirapan ko yun, naging 80 pesos. Budol alert! Budol alert! Kahina-hina ng text message. Budol alert! Wag mapabudol. Porsyentong too good to be true. Budol alert! May salakay sa pera mo? Wag mapabudol. Magduda ka na. Kahina-hina ng text message. Sigurado kaming budol. Huwag ka lang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Too good to be true. Sigurado kaming budol yan. Budol alert! Budol alert! Huwag magpabudol.